Hello ulit sa mga nakikinig sa atin dito sa SEO Kwentuhan and napaka-special na itong episode kasi meron tayong guest na Mm. I think kilala nyo na to eh. Pero i-introduce pa rin natin para medyo may pagka-suspense ng konti. Yan, blind item. Parang blind item. Blind item, oo. Okay, okay. So, well, nung bago tayo magsimula, ang sinabi ko sa'yo na magkakaroon tayo ng mga guest dito na Mm. i-invite natin, no? Parang wala naman ako maisip na iba na mauuna na Mm. i-invite natin kung kundi siya. Kaya parang, Yan. well, napakaswerte natin kasi pinagbigyan tayo ng person na to. Totoo yan, Eh, totoo. ito yung idol natin sa paggawa ng mga courses. So, ako Mm. natulungan niya ako for i-guide niya ako nung nag-start ako na gumawa ng course. Tapos ikaw, alam ko natulungan ka rin niya. Malaki na itulong sa akin ng tao na to. She may ano na tayo, meron na tayong Ah, clue. She helped me a lot, especially nung times na nangangailangan ako ng tawag dito, support for my baby's operation. So, she let me she let me post dun sa network na meron siya kasi may group siya eh. So, ano nga ba yung group na yun, Sir Gab? siya yung Kaya, founder ng SEO Tutorial Philippines, no? Ito yung I think, yan. mamalaking group na community na kaya tayo gumagawa rin ng sarili Mm. nating community kasi na-inspired tayo Totoo. dito eh. Sobrang active din ng mga tao doon Ah, kaya nakakatuwa yung group na yun. So ano ba, papaligoy-ligoy pa ba tayo kung Nako, sino wag tong na. Pakilala na natin si Okay. Coach Mentor Ma'am Angeline Tiserio. Yan, Miss Angeline Licerio, hello po. Welcome sa ating podcast. Hello! Hello everyone na nakikinig. Sana naririnig kayo sa dalawang to gaganda ng host. Talaga ba? Parang nag-iinuman lang dito eh. Oo. ah, Okay. Yung topic natin kay Miss Angeline is para na din sa mga mostly yung sa group niya para kung makikinig sila, makaka-relate sila, no? Usual challenges when starting in SEO and how to overcome them. Yan. Yan, napakagandang topic niyan. Kasi nakikita natin madalas sumasagot si Miss Angeline sa lahat ng nagtatanong doon. Especially yung Oo. mga bago, kahit nakakatawa kay Miss Angeline, kahit na paulit-ulit na minsan yung tanong, talagang Oo. ang kahaba nung sagot niya, sabi ko, ang galing naman ni galing naman ni Miss Angeline na accommodate niya pa rin kahit sa sobrang busy niya, 'di ba? Meron siyang agency and mga clients. So, yun. Mm. Okay. So, pinakauna nating question kay Ma'am ay, ano po ba yung naging inspiration niyo para mag-build ng isang SEO community katulad nito? Okay? Siguro inspiration. Nauna kasi yung desire ko talaga na mag-build ng community sa freelancing. Actually, hindi naman talaga siya focus sa SEO nung una. Nung kasing parang October 2019 na-start yun eh. Nagkaroon ng breakthrough sa freelancing ko. Tapos nagkaroon ng freelancing career ko. Tapos doon nag-start yung nakakapag-charge na ako ng $45 per hour, $50 per hour. So, imagine kung 2019, tapos parang gano'n na yung hourly rate. Parang ang daming nainganyo, nabudol. That was pre-pandemic pa, no, Ma'am? Parang, Pandemic, 2019. So parang, di ba at that time, parang hindi pa ganun ka-boom boom na yung freelancing in the sense na marami na nag-freelance. Pero yung mga ganung premium rates, parang hindi pa siya ganun ka-common. Siguro pagka yung iba nakaka $10 per hour, parang super, masaya na. sobrang laki na kasi. Kumbaga, pag full-time ka sa $10 per hour, 1.6 USD na yon kung once 1 month na full-time, no? Mm. Laki na niya kung isipin mo. So, ayun, parang nung shinare ko na ganito yung nakukuha kong hourly rate, parang ang daming nagtatanong sa akin, anong niche mo, ginagawa mo, ba't ganyan kalaki or paano yung ginawa mo. So, ayun, nag-start ako ng group chat lang nga noon, umpisa. Tapos ang hirap pala yung group chat kasi, yun, mas paulit-ulit doon. Kung yung group paulit-ulit, pwede mong i-search. Sa group chat, hindi naman magbabacklead ng sobrang haba. sobrang hassle niya kasi group chat niya lang. So, paulit-ulit. So, parang sabi ng mga tao na, mag-group na lang tayo, coach. Ang hirap dito, parang
ang hirap i-maintain kasi tanong ng tanong, kasi group chat, hindi naman nababalikan. So, doon na nag-start nag-start yung group. So, nagulat din ako sa growth ng group kasi sino ba naman ako? Di ba, para i-follow or para mag-join sila sa group ko. So, tsaka wala pa nung time na yun, wala pa akong naisip na magko-course ako, ganyan. As in, wala. Gusto ko lang maka-help. Paano sila makakapag-charge more? Yun talaga yung motivation ko sa pag-build ng group. Okay, nice. Kasi ma'am, back then, feeling ko kasi masyadong formal masyado yung mga community ng SEO na parang pag nagtanong ka, parang mag-research ka kaya ganun. Ganun lagi yung pakiramdam. Kaya siguro ang advantage ng ginawa mong community na to is beginner friendly siya. Kaya ang daming tao na interested na natututo talaga kapag sumali sila sa group mo, no? So yung second question natin, no, gaano ba importante yung networking dito sa SEO industry? Kasi part yan ng ng community mo, yung pakikipag-network sa mga tao. Paano kaya yung makakatulong sa nila pag-build ng profession dito sa SEO? Siguro more on yung referral, syempre. Kagaya sa course, 'di ba? Parang yung mga mentees ko na talagang naging close sila sa isa't isa, nagpapasahan din sila ng mga leads. So, kung as in networking in the sense na iba lang, hindi yung mentees ko. Parang sa mga events, parang naaalala mo na, uy, nakita ko to doon, nag-speak to doon. Tapos parang may lakas ka na ng loob na i-reach out yung person na yan. Na, uy, nagkita tayo sa ganitong event. Kaso di kita na-approach. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Parang nawawala yung yung barrier siguro na, alam mo naman sa culture natin din na parang sikat-sikat, di ba? Parang ang hirap din i-approach or Tama. parang bigla ka na lang mag-message, hindi ka naman papansinin, di ba? So, ayun, parang lately, kagaya nito, nung nakaraang Vietnam conference. So, kilala niyo naman si SEO Notebook, di ba? Hindi. So, Sino ba si SEO Notebook, ma'am? Steve to? Ha? Si Tot. Steve ako di Tot. ko kalala. Sorry. Notebook. Subscribe sa newsletter niya. Maganda yan. Sige. So, in-approach namin siya. Tapos parang nagtanong kami sa kanya kung ano ba yung best way para siguro kasi nag-move siya from SEO to consultant. So, consultant SEO na ginagawa niya, hindi siya agency. More on consultancy. So, ayun, binigyan niya kami ng tips. Nice. So, parang nawawala talaga yung parang barrier. So, parang pwede kang mag-approach. So, siguro 2 things. Referral, tapos yung insights. Yun talaga yung mga benefit niyang networking. Okay. Thank you, ma'am. Paano mo ba na-land yung first SEO client mo? Yan, baka may mga interested malaman kung paano nakakuha ng unang client sa SEO si Ma'am Angel. Okay, sige. Na-share ko na to parang maraming times na, pero share ko ulit kasi baka may mga mag-listen na bago pa lang. Oo. Nag-search lang kasi ako ng freelancing. Parang ang pinaka-skill ko lang na mapagmamalaki ko is yung magaling ako mag-English. So, ang work ko lang nun is project coordinator. So, kung may project manager, under ako ng project manager, project coordinator. So kung baga si project manager, siya yung naghahawak ng agency to. So siya yung naghahawak ng SEO campaigns. Tapos, kapag may mga gagawin na, kunwari, i-redesign ng website, maggagawa ng ganitong blogs, mag-build ng ganitong links, ako yung nagbababa nun sa mga tao nila. Ako yung nagko-coordinate sa web designer, web dev, tapos sa writers din. Kaso nga lang yung rate ko nun, $2.50 lang per hour. Grabe, no? Oo, dahil 2016. So, 2016. $2 per Yung una mo? Ako, $2. So, mas mataas ka sa akin ng 0.15. Tapos ang hirap kasi parang puro Pinoy yung pagsama. Parang mga 40 ka. Pero, don't get me wrong, doon sa agency, sobrang dami kong natutunan. Pero kasi,
nung ika-6 month ko, parang sabi ko, ang galing-galing ko, parang napaka-undervalued naman sa $2.50, di ba? Parang, kasi Mm. ako, parang I can do more or I can, parang, mas marami pa akong pwede ma-achieve. So, matapang lang siguro ako na, hindi kasi yun ang SEO, client, di ba? Yung next ko, yun yung naging SEO client ko. Hindi pa ako direct na SEO, pero manager ako ng SEO tsaka writers. Pero parang SEO manager ako, pero hindi pa ako marunong mag-SEO noon. Mm. Doon pa lang ako parang mas natuto kasi yung minamanage ko na SEO specialist, tinuturuan niya rin ako. Parang ganito kasi yan. Ah. Parang ganito kasi yan, Angel, hindi yan. Parang kasi sabi ko sa kanya, ba't ganito pa rin yung traffic, ganyan, bla bla bla. Tapos tinuturuan niya ako na ganito kasi, ganyan, dapat ganito. So, thankful na ang daming mga nagtuturo-turo din sa akin nun. Mm. From there, parang nag-start na ako mag-seek ng, Knowledge. knowledge. Saka, mag-research na din ako kung paano ba gawin to, ganyan. So, ayun, siguro, 2016 din ako nun lumipat ng ibang client Tapos, SEO project manager agad ako. Kahit na hindi ako makakasino. So, Nice. Ayun. Okay. Bali, Okay. project management talaga yung nauna mo, no? Na, Miss ganun. Angeline. Okay. Sige. Nice, Okay. nice. Galing. Okay. Eto, yung question na to, hindi siya about sa topic pa din, no? About pa rin sa background. Pero, bigyan mo kami ng, ma'am, idea kung ano yung ginagawa mo ngayon. Tapos ano yung mga na-encounter mong issue para alam din ng mga nakikinig natin. Siguro kasi dahil nga nag-move na ako sa agency, White Label, no? Parang, yung isang client ko, ang clients niya ay 300 plus. Oh, dami. Dami. Tapos nag-build kami ng 400 to 600 plus links per month. So, ang challenge ko ngayon is, yun nga, parang ngayon na punta na ako doon sa vendor side. So, parang more on fulfillment na lang yung ginagawa ko. Hindi ko na yung individual na sabihin mo na ma-maintain mo pa yung site, makikita mo yung progress, kasama pag-grow. Parang nawala na ako doon sa side na yun. Though meron akong mga clients na gano'n na ako pa rin nag-on page, yung team ko, technically. So kami pa yung on page, kami pa yung nag-build ng links, ganyan, yung content. So dahil nga kinakaya ng oras ng white labeling ko, yung oras ko, hindi. Ayun na, parang nahihirapan, syempre, sa totoo naman, hindi naman kaya ng human capacity mag-handle ng mga 300 websites, di ba? Oh, ang dami na. So, Grabe. yun nga, parang nagiging nasa fulfillment na lang ako. Alam mo yun? So, pero, sorry to cut you off, Miss Angeline. I've watched your presentation dun sa last conference, yung about sa productizing yung, so parang, i-connect ko lang, parang shift ka na towards dun sa productize na gusto mo ito na lang yung gagawin mo, like yung sa link building, na acquisition. Kaya mas magiging madali na yung tawag dito, mga processes kasi isa na lang yung gagawin mo. Unlike kapag kunyari, ang dami mo pang gagawin, like may on-page pa, kunyari may local SEO pa kung meron man, di ba? So, yun, nakakatuwa lang. Galing. Yun nga, sinasabuhay ko na yung Yan. Kasi, parang hirap naman kung i-mention mo na nagpa-productize ka pero di mo pala ginagawa, di ba? So, ayun na yung ginagawa ko ngayon. So, siguro yung challenge is yung i-separate mo talaga yung sarili mo sa pinakagisnan mo na process na ito ka, diba? Ngayon. Yun yung challenge kasi medyo gusto ko parang laging ma-monitor ko yung progress pero ngayon, tinatanggap ko na sa sarili ko na hindi yun possible kasi dami ng ginagawa namin. Yun. Tsaka ikaw yung nagli-lead eh. So medyo mabigat yung nung nakapatong na responsibility sa'yo kasi hindi lang client yung iintindihin mo, pati yung mga taong nasa under mo, yung pinapasweldo mo, di ba? So, madami nga. Anyway. Feel na feel ka ni Jello kasi nag-handle siya ng team. Iba din yung pressure ng yung parang magko-comply ka sa BIR. Yan. Yan. Oo. Iba rin yan. Iba pa yan. Oo.
Pero Buti ano nga tawag? sorry. Buti Sige, na go, go. buti na tanong ko na to agad kasi mamay parang para sa mga nag-i-start yung problems. Ito kasi parang problem na to ng mga, yun nga, naggagawa na ng agency. Agency Tsaka, mismo. Yan. Anyway, moving on. May question kami dito, Miss Angeline. May share ka bang story about yung sa journey mo? Yung pinaka major SEO challenge na na-encounter mo? Tapos paano siya tinakil? Or paano siya nirelusyonan? Okay. Meron akong isang parang natatandaan ko. Shinare ko din to sa group eh. Meron kasi akong client before na isa din yun sa mga first major clients ko na super bait tsaka super, ano ba yun, super gusto ko yung siyang ka-work kasi supportive niya. So, nag-hire kami ng content writer. Tapos ako yung link builder mainly dun sa site. Tapos, anong nangyari? Tinanggal niya yung writer after siguro mga 3 months ata or 4 months, gano'n. Tapos, pagkatanggal niya dun sa writer, may pinalit ka agad. So, parang wala naman masyadong transition. And then, siguro mga 3 months after siya natanggal, or 2 months after siya natanggal, napansin ko, parang ang dami kong nabibuild na links, ang dami kong, dapat tumataas na yung traffic namin by this time. Na-discover ko na dini-index pala yung mga vlog. So, lahat, Sinabotahe kayo? Oo. grabe naman yun. nasabotage kami dun sa yun. Tapos, syempre, parang nagalit din sa akin yung client kasi ba't daw hindi ko napansin, ganyan. Sabi ko naman, link builder mo ko, so hindi naman ako masyadong nangingialam sa mga blog posts, ganyan. Tapos yun, paano ko natakil? Yun, nagalit nga yung client, diba? Parang nawalan siya ng tiwala sa akin. Pero, naman, nung sinabi ko naman sa kanya na wala naman nag-expect na gagawin niya ng isa, diba? Sabi ko, pareho lang naman din tayo na parang naging victim ng ginawa niya. So, parang sinabi ko lang na mag-move forward na lang tayo kasi wala naman mangyayari kung magsisisihan. Sisisihan, tama. And then, nung pagka-index ulit ng mga blog posts, okay naman yung performance ng site. Ngayon, siguro, from time to time, binivisit ko pa rin, okay naman yung site. So, ayun. Nice. May question lang ako. Ano yung writer nyo? Filipino or ibang lahi? Yung nagde-index? Filipino. Aray! Yun lang. Parang African siya, pero nag-migrate na siya dito sa Philippines. Parang mga Okay. pa dito. So, parang, in the sense, Filipino na rin ugali. Pero very wrong yun sa mga nakikinig sa atin. Oo, di kaya yung mga vlogger na African. Hindi, lesson na lang din to sa may mga agency owner, pati sa mga website owner na kapag may tinanggal kayong tao, tanggalan nyo ng access. May nakalimutan kasing tanggalan eh. Tapos, Tama. inalukay pa nga namin yun eh. Kasi di ba nakikita naman din sa kung sino yung may nagawa ng mga changes na yun. Sa IPO, Parang meron backlog. tracker. May lag. Very technical din naman yung client dahil app developer sila eh. Paano naman na hindi ako yung nag-index. So, okay naman. Yun. Nice. Anyway, grabe, tragic nga yung ganun, no? Nang ilang beses na kayong gumawa ng content, tapos nabuildan nyo na ng links pero di nakikita. Anyway, ang next question natin this guys, can you discuss a time when an SEO strategy did not work as planned? Kumbaga, nailatag nyo na lahat dun sa roadmap nyo tapos hindi naman siya nag-work. And then, ano po yung natutunan nyo dun? Tsaka yung dun sa experience na yun? SEO strategy did not work as planned. Siguro na lang hindi siya sa hindi nag-work, pero yung outcome na ina-expect is hindi yun yung na-fulfill. Okay. Yung recent namin kasi is yung sa client ko na beauty brand. So, nag-invest kami ng malaki sa PR. So, okay, nag-boost yung traffic, lalong-lalo na nung September update, yung healthy full content HCU. the spam update. Dahil PR links na yung na-build namin. So, parang nag-boost yung traffic namin noon. Pero ngayon, tumapak yung December hanggang January, February, March.
biglang nagde-decline na yung traffic. Mm. So, parang ang conclusion ko is hindi nga sapat na puro PR links lang kasi nasa Mm. homepage lang yung strength nung Okay. so Ng dapat website. Mm. nilink pa din sa product pages. Mm. So, yun yung ginagawa Mm. namin ng counter strategy. So, Mm. ngayon, habang nag-PR, nag-build na rin kami ng product page link. Okay. So more on parang da-diversify mo no yung building ng links, tama. Thank you. Kasi ang naging problem pa medyo kay client is parang binibigyan ko siya ng suggestions regarding sa user experience. Kasi Mm. parang ayaw niya nang baguhin yung format ng site niya. Okay. It's working naman daw. Pero sabi ko kasi sa kanya, parang na-try na natin mag-change lang, mag-update ng content, mag-build ng links, pero parang nag-rebound naman, pero slower than expected siguro. Kaya sabi ko sa kanya, Mm. why don't we consider changing some aspects sa user interface? Kasi Mm. buttons, ang daming call to actions, kahit ako, Mm. sabi ko, nakakalito yung site mo, hindi alam kung saan titingin, saan titingin. Mm. So yun yung dilemma ngayon kasi siguro challenge din naman ng mga SEO ngayon. Mm. Hindi cooperative yung client mo, diba? Oo, totoo yan. May curious lang ako sa isang question, sorry. Doon sa, di ba yung issue is hindi na fulfill yung parang ina-expect na output. Nagbibigay ba kayo ng trajectory ng output sa kanya, if ever? So, Hindi naman ako nagbibigay ng guarantee or anything. But basta, namin is month per month, tumataas yung daily, namin, traffic. Di site visits. Oh, okay. Kasi i-add ko lang, parang minsan kasi mahirap yung trajectory na dapat may disclaimer ka pa rin. Parang sinasabi mo doon na tetest mo lang to yung ganitong strategy tapos hindi naman sure kasi syempre may algorithm update na mangyayari, may mape-penalize yung website mo na hindi naman natin nakokontrol. Pero ayun lang, parang sa mga tao na nagbibigay ng growth forecast para lang medyo may disclaimer. Oo, masyado akong maingat sa mga ganyan kasi lalo siguro pag nagkaroon kayo ng client na local, napaka mabusisi nila. Oo. Ganito pinramis mo, ganitong dapat ma-fulfill mo yan. So ako, parang lagi ako nagsasabi na ang basis natin ngayon is 2,000 lang yung traffic nyo daily. Tataas yan, pero hindi agad yan 3,000, 4,000, 5,000. Sabi ko, process naman kasi siya. Lalo na pag ika-6 months siguro, sabi ko, yun kayo mag-worry pag wala kayong nakitang progress in 3 to 6 months, di ba? Mm. Tama. Ganda. Thank you, Miss Angeline. Next question natin is, lahat tayo as an SEO, nakaka-deal tayo lagi ng stress o kaya burnout, ganyan, or uncertainty sa mga bagay-bagay na ginagawa natin sa mga campaign natin, o kaya pag in-house SEO ka, yung mga task na binibigay sa'yo. Ano yung ma-advise mo dun sa mga bago tsaka sa mga seasoned SEO na rin para dito sa pag-tackle sa mga gantong klase ng mga pangyayari, stress, uncertainty, tsaka burnout? Siguro keep on testing lang yan. Keep on changing siguro yung strategy mo. Pag hindi nag-work after some time, kailangan talaga kasi i-monitor mo yung ginagawa mo, di ba? Tsaka dapat alam. Kaya minsan, yun din yung naging challenge sa akin nung una eh. Parang hindi ko bitawan yung mga projects ko kasi gusto ko ako yung nagmamonitor. Ang nangyayari, na-stress ako kasi sobrang dami na nga, di ba? Ang daming iniisip, ganyan. So, ayun. Sometimes, ang lang is, siguro ang key lang talaga is monitor mo siya ng maayos and make sure din na yung mga tao na kasama mo gumagawa or yung nag-work for you, alam din nila yung strategy. Ano ba ginagawa natin ngayon? Kasi minsan pag hindi mo sila sinabihan na ganito lang yung gagawin natin ngayon, meron din silang sarili nilang strategy, di ba? So siguro dapat align lang. Lalo na kagaya sa atin, di ba, na nag-outsource tayo. So alignment and monitoring. Siguro
sa pag-deal ng stress, Punta silang Vietnam. Hindi, joke lang. Yun, yan. Yan hinihintay ko eh. Mag-vacation sila sa Vietnam. ah, Joke lang, Mr. J. mag-Japan. Yan, Mag-Japan. yan. Mag-Japan. Ay, grabe yung mga kasama natin dito na nga nag-iibang bansa. Ako, ano lang muna tayo. Bahay lang. Gapan. Gapan. Gapan lang. Oo, yun. Di ako, share ko na lang din pagka na-stress ako, lalo na sa mga tasks sa mga clients. Parang pumupunta lang ako sa kwarto ng baby, tapos nawawala na yung stress ko, ganun, nare-recharge. Nice, nice. Akala ko, Sir Gab, nagpapatato ka eh. Ayo, pwede rin. Nakatanggal din ng stress yan. Yun. Okay. Wala ka naman add, ma'am? Paano pa ba? Pero siguro, depende naman sa tao. Kagaya sa akin, hindi ako magpamassage. Ayan, relaxing pala ang gusto ni Miss Angeline. Gusto niyan win streak, gusto niyan. Ayaw niya lose streak. Maglaro ng ML. Nag-ML pala si Miss Angeline. Okay, okay. Oo. Galing na. Ganun talaga, kailangan natin ng mga ganyang curricular activities, Extracurricular, oo. Tama naman. Kasi nakaka-stress talaga tong trabaho natin eh. Either mag-uumpisa pa lang or bago ka or kahit matagal season ka ka na. talaga. Oo, totoo. For sure, nakaka-stress. Oo. Ito maganda question din para sa mga nakikinig, para matuto sila, ma'am. Paano ba kayo nakaka-stay sa SEO na laging updated sa mga changes? Ayan. Maganda yan. Isa lang din naman mapapayo ko dito kasi alam naman natin na yung fundamentals ng SEO, same at same pa rin kahit yung algorithm updates, di ba? Kung familiar ka sa Webmaster Guidelines, alam mo yung mga ayaw at gusto ni Google. Kung yun yung ginagawa mo, kung yung strategy mo is naka-align din sa Webmaster Guidelines, di ka naman mag-worry kung yung next update ba may hit ka o hindi, di ba? So, siguro, more on sticking with the fundamentals. Siguro, gawin mo yung, wala namang talagang white hat eh. Pero yung caution, lalo na pagka medyo gray hat na, kunwari, paid links, ganyan. Kung alam mo yung strategy kung paano siya gagawin, with caution, di ba? And siguro, pagka may algorithm update, dami namang mga dyan, mga nag-update. Tsaka website. Engine na, sa Twitter, madami. Maganda rin sa Twitter kasi may mga discussion agad ng mga napapansin nila eh. So, pwede rin yung mga, mag-follow sila sa mga, mga key person sa SEO, sa Twitter. Doon nakikita natin yung, parang real time siguro na discussion kung ano yung na-hit, ano yung napapansin nila sa update, kahit hindi pa tapos. Ganon. Maganda siyang process or habit na mag-check. Para lagi kang updated. Oo nga. O kaya sali kayo sa mga groups namin. Ang group ni Miss Angeline. For sure. Dami nag-update. Dami nag-update dyan. Mga magagaling na SEO. Ako wala, hindi ako update. Ewan, parang na rin ako masyado ngayon. Naka-focus kasi sa family. Kaya medyo, pero babalik ako dyan, for sure. Babalik ako dyan sa mga pag-update natin. At makakatulong ulit tayo sa mga bagong, wag lang kayo sasali sa community na yung guest EO. Wag kayo dun sasali. Guessing lang, guessing. Guess CEO. Dapat dito kayo sa mga legit. Bibigay ng information. Pero yung mga information din na nakukuha nyo, dapat i-digest nyo rin, di ba? Kasi mamaya, alam nyo na. Implement din kahit pa paano. Totoo yan. Anyway, moving on. Moving on sa next question. Ma'am, mag-share kayo ng funny or unexpected moments nyo na nag-start pa lang kayo sa SEO. Meron ba kayong ganong experience? Hinahanap ko nga ngayon para teka. Yes, ayun. Meron kasi before, nagbi-build ako ng links. Di ba kasi nga, talaga ako more on, link building talaga ako even before. Tapos, meron akong client, ang product niya is yung, home testing kit for STD. Yun yung product? Oo. So,
parang ang mga content namin doon, parang how to deal with STD, how to get, parang how to tell your partner you have STD, mga ganyan. So, dahil nga, ewan ko kung sikat pa ba to ngayon, yung Elephant Journal, alam niyo yun? Nakita ko siya. Nakita ko Parang siya more dati. on, yung Elephant Journal, more on ano siya, parang personal experience mo. So, Nakita ko na to dati. di nagli-link building ako doon. So, kailangan kasi parang personal experience mo. So, parang gumawa ako ng article doon na ako yung nagka-STD. Para lang may First mail. person experience. Para lang makabull ng link. Oo, para lang makabull ng link. Oo. Kabila trip naman yan. Oo. DR80 to, mataas to. Pag naalala ko, sorry. Sorry, may tumatawa. Pag naalala ko tuloy, natatawa pa rin ako. Kasi, para lang makabuild ako ng links, no? Kunwari may STD ako. Hindi nabasa yan ni Mr. ni Sir. Mas hirap pag nabasa. Hindi ko nga alam kung nakwento ko ba sa kanya eh. Ngayon, nakalitin ko na baka. I-edit na natin to, Miss Angeline. Grabe, no? Grabe yung mga imagination ng mga link builders. Ang galing Talagang, yan. Oo. para na makakuha ng links, talagang inaano mo yung sarili mo dun sa topic, no? Galing, Ganyan naman galing. talaga, nung umpisa. Lap trip talaga. Pero wala akong para lang sa trabaho. Galing. Para sa trabaho. Okay. Ayun. So, last na lang, ma'am. Ano po yung mga tips niyo para doon sa mga nag-start, no? Para yung sa mga gustong plano pasukin tong SEO. Okay. Siguro ngayon, pahirap na kasi ng pahirap talaga yung SEO, no? Totoo. Tama. Kaya ngayon, hindi ko na masyadong ina-advertise yung course ko. Unless talagang gusto na lang nila kasi ayoko naman na, alam mo yun, parang sabihin na, go, pasok pa kayo dito kasi medyo mahirap na talaga. Kahit naman ako nahihirapan. Ang siguro mapapayo ko, parang kung gusto nyo naman gawin ito, magsasucceed pa rin naman kayo. So, kailangan lang talaga more on self-help, sa community, syempre. Kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, di ba? Gagawin mo naman whatever it takes. Tiyaga talaga. Oo, kailangan mo talagang pagtiyagaan. Tsaka yung kunwari, ina-expect mo na, ayun nga, parang maraming beses tayo madi-disappoint dito eh. Maraming tayong campaigns na akala natin, pagtapos niyan, okay na, or pagtapos niyan, skyrocket na agad lahat-lahat. Pero in reality, parang lagi tayong kailangan mag-start from scratch minsan, di ba? So, talagang, sorry, Miss Angeline. Go po. sige, go. Hindi, ko lang, yung lagi naming na pag-uusapan ni Sir Gab, yung i-relate ko lang dun sa sinabi niyo rin po. Tawag dito. May mga, kunyari, yung student, no, graduate na dun sa course mo, kaya course ni Sir Gab, kaya course ko. Ang iniisip na nila, madali na lahat after nun. Hindi nila alam, doon pala nag-uumpisa yung battle nila. Kung yung implementation lahat ng mga natutunan mo. So, ayun, na-relate ko lang dun sa sinabi niyo po. Baka ewan ko kung kayo rin ba na-experience niyo pa na minsan tinatanong niyo yung sarili niyo, tama ba tong strategy na nagawa ko? Diba? Parang lagi kang ganun sa SEO eh. May doubt. Ang tagal-tagal mo nang ginagawa, parang minsan natatanong mo pa rin sarili mo, kailan ba kaya mag-e-effecto or tama ba yung ko na dito mag-focus? So, ano siya, para sa mga taong gusto talaga ng challenge, ito yung SEO talaga. Pwede. Pero kung mahina loob mo or madali kang sumuko sa challenges, mag-ibang ka na lang, mag-SMM ka, ganun. Yeah. Paid ads ka na lang. Yun. Malaki kita dyan. Yan. Nice. Ayun. Tsaka, add ko na lang din. Kasi kaya nga sa title pa lang ng job natin, SEO, kailangan lagi kayong may search sa umpisa. Lagi kayo nagsisearch, no? Di laging tatanong lang kayo sa group ganyan, tas okay na. Dapat try nyo pa rin na, alamin sa sarili nyo kung gumagana ba talaga yung mga strategies. Kung gusto nyo talaga magstay dito. Kasi, ako, sa totoo lang, nafe-feel ko yung nafe-feel din ni ma'am kanina, yung kung tinatanong yung sarili ko kapag tama ba talaga strategy na ginagawa ko. Especially kapag
iba't iba yung niche na kinukuha mo na clients. Parang magkakaiba kasi talaga ng strategy ka eh. So sa real estate, iba yung sa mga vlogs lang, iba yung E-com. lalo na yung medicine, iba yan. No? Kaya talagang hindi isang strategy lang ang gagawin niya dito. Totoo. Okay. So salamat sa mga payo ni Ma'am Angel. Pero hindi pa tayo tapos, no? Meron pa tayong hinanda surprise sa kanya. May questions pa ako sa'yo, Miss Angeline. Yan. Ito tatanong yung ni Jello. rapid fire questions to, Miss Angeline. So, Yung ready parang ka na kay ba? Boy Abunda ba yan? Ganun. Ready ka na ba, Miss Angeline? Let's go! So, SEO or SMO? SEO, syempre. SEO. On page or off page? Off page. Okay. Ahrefs or SEMrush? Hrefs pa rin kahit mahal na. So, guest post or link insert? Guest post. Guest posting. AI written or human written? Human written kahit mahal. Yan. Delegate or automate? Delegate lang. Walang automation dito masyado. Okay. Freelance or corporate? Both. Both. Okay. Okay. Mix. Yung or pinili. High paying client or low baller? Syempre high paying. Okay. Milk tea or coffee? Coffee na lang. Lights on or lights off? Syempre lights on. Mahirap mag-work pag lang. Yan. May reason eh. Ganun. Ready. Naka-ready. So yun, wrap up na natin to, Sir Gab. Okay, salamat ulit sa pagpa-unlock sa atin ni Ma'am Angel, no? Mhm. Meron pa tayo mga ibang i-invite na mga experts dito, no? Sa ating SEO kwentuhan para mapagbigay din katulad ng ginawa ni Ma'am Angel kanina, makapagbigay ng insights. Tsaka medyo relax na topic sa inyong lahat. Yan, tama. Miss Angeline, saan po kayo makikita ng mga listeners natin or baka may gusto kayong i-promote na yung course or anything po? Okay. So, meron akong niluluto. Wow. Yan. Ngayon, under, pa lang siya, negotiation na digital PR course. Oh, nice. With, huwag ko muna sabihin, no? Yan. Oh, pwede. Para surprise. Pero American to. Ooh. Nice. So, Intriguing yan. He approached me and asked me if I wanted to be an affiliate dun nga sa digital PR course niya. And Okay. bago take din ako ng course nitong taon na to, masasabi ko na I can vouch for him naman tsaka sa ginagawa nila ng agency niya. Talagang yung agency nila, digital PR talaga yung offering nila. So, Parang may idea na ako. Okay. Siguro clue na lang ma'am, kasama nyo ba yan sa conference previews? hindi eh. Hindi. Okay. Siya lang sa mga conference, pero sige, basta i-search nyo na lang siguro digital PR agency. Baka sakaling makita nyo sila doon. Okay. Sige. Okay. Sige, sabihin ko sa inyo pag tuloy na. Alright, Miss Angeline. So, thank you. Thank you. Okay. Thank you sa time. So, next episode na ulit. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.